Hello again, Batch 34, and this is again Divine, your Amazon FBA training coach. So for this video, we will discuss sourcing tools. Ano yung mga tools na gagamitin natin during our activities, and also pag na-hire na kayo, pag meron na kayong client. So these are the tools that you're going to use. All right. Okay, so first things first, we need to add some of the I think I think all of our tools have an Chrome extensions, no? So how to add Chrome extensions? Let's try to have the first tool. One of the basic tools that we have is the DS Amazon Quick View. This extension is installed. If this extension is installed, you'll be able to see a product's sales rank, AC number, and information about the seller. Is it sold by Amazon, and an FBA seller, etc. So first, we'll need to search. Okay, we need to search the name DS Amazon Quick View. Okay, DS Amazon Quick View. Lagyan natin ng Chrome extension. Okay, search natin siya. Okay. So click mo lang yung pinaka-first, usually yung first result. Yun siya. Okay? So ito, yung icon niya is yung parang hand, no, na naka-close. So DS Amazon Quick View. So naka-install na ako. Pag hindi pa kayo naka-install, ang nakalagay dito is add to Chrome. So click nyo lang yung add to Chrome, automatically mag-a-add siya dito. Pag hindi nyo siya nakita, click nyo lang this one. And then, for example, saan yan siya? Kasi initially, naka-unpin yan siya. So, hindi yan siya makikita here. Pero, pwede nyo siyang i-pin. Ayun. So, lumabas siya. Unpin, nawala. Pin. So, ayun, lumabas siya. So initially, hindi siya naka-pin. So, walang lalabas dito na icon ni DS Amazon Quick View. So, all you need to do is click this one, parang puzzle na icon, and then i-pin nyo lang si DS Amazon Quick View. So, lalabas na siya dyan. So, anong gawa So, yun yung pag-install ng extension, Chrome extension. Okay, so let's proceed to the DS Amazon Quick View. Yung ano yung gawa niya. For example, here sa Amazon. Okay, let's go to amazon.com. And then we'll try to search for example, I will look for oatmeals. So, lahat lalabas dyan ang result ng mga oatmeals. And then, saan si DS Amazon Quick View, ma'am? Okay, so yun, naglo-loading pa. Ito yun siya. Itong, if di ko man makita, parang nakabox naman ito siya. Yun, ito. From itong number down to here. So, ito yung quick view, no? So, from the word quick view, madali mo lang siya makita. You don't need to open this product in order for you to see the rank, in order for you to see how many FB sellers are there, in order for you to see the ASIN, no? Because all this data are already there. You don't need to click the item one by one. Okay? Because if pasok naman sa criteria doon mo lang i-click itong product na to if pasok sa criteria natin. Kung ang 4 FBA sellers ba is pasok sa criteria natin, if ang 5,655 ranking ba is pasok sa criteria natin, that's the time na i-click natin si product. Pero pag hindi, like for example, ito sold by Amazon, we can't compete with Amazon. Actually, we can, but we'll discuss it later on sa criteria na part. But for this, if your client don't want to compete with Amazon,
So, skip mo na to. You don't need to open this one. So, ito, skip mo na. You don't need to open this one. At least you have an overview of what is inside this product listing, these products, no? So, quick view. Ano bang andito sa quick view? Andito yung BSR niya, yung ranking niya, yung sabi ko kanina, 100,000 and below is pasok siya sa criteria natin. Okay? So at least you will know that this product is pasok ang BSR natin. FBA sellers, pasok ba ang FBA sellers? We'll discuss this in the next video, our criteria. So at least you have an idea, no? And then the ASIN. So yun lang ang gawa ni QuickView, no? I-display lang niya. Ito, display lang niya kung ano yung mga important na data na kailangan mo para mas mabilis ang pagsusource natin. Okay? So, next tool, right-click Amazon search. So, anong gawa nito? It will search the selected text on Amazon when you right-click it. Again, search in the Google, right-click Amazon search. Right-click Amazon search. Right-click Amazon search, Chrome. Lagyan nyo lang ng Chrome extension. Okay, so yung pinaka-first. Click nyo lang. So, ito yung icon niya. Red na bag na may arrow. And then, meron ako kasi dito. So, kaya remove from Chrome yung nakalagay. Pero, pag first time mag-install, add to Chrome ang nakalagay dito. So, click nyo lang yun, automatically mag-add to Chrome siya. Mag-add yung Chrome extension here. So, again, ipin nyo lang kasi initially hindi yun siya nakapin. So, ano itong gawa niya? This is very helpful when you are going to use a manual technique. No? So, for example, here, a manual technique, di ba? We will look first for a product sa mga online stores. Okay? Let's try to find a product. Bakit ang tagal? Wait, check ko lang kung naka-VPN ako ha. Kasi, bakit tagal? Mahina lang talaga siguro ang internet ko. O kahit si VPN ayaw ano. Disconnected naman. Refresh ka lang ha. Saglit lang. Bakit? Let's try other website. This one. Naglo-load na siya, no? Pero okay, let's try to find this product. Kuha na lang tayo muna dito. Baka mas mabilis tong si Paula's Choice. Si ano? Bed Bath and Beyond pa ata ang may problema. So, okay, si Paula's Choice, dito na lang muna tayo. So, diba, if we're going to the manual technique, we look first at the online stores. So, diba, we will highlight the product title and then copy and paste it on Google. But then,
if you'd like to use this right-click search on Amazon, all you have to do is right-click the highlighted title and then lalabas na dito si search on Amazon. Ito yun siya. Ito yung extension natin na in-install kanina. So, click mo lang yan, search on Amazon, automatically pupunta siya sa Amazon.com and then hanapin niya yung title na sinearch natin. So, mas mabilis siya compared sa mag-copy pa tayo, i-paste, i-open pa natin yung Google, yung Amazon, and then i-paste natin yung title dito. So, medyo mas matagal siya ng konti, no? Compared sa if i-right-click mo lang ito and then search on Amazon yung gagamitin mo. So, automatic na siya doon sa Amazon. Alright, so yun lang. Para mas mabilis lang yung pagsi-search natin. Okay, so next na tool, these are basic tools lang muna ha. Basic tools. One of the basic tools is the online seller add-on. I think na-discuss ko na ito sa previous na video, no? Okay, so ano yung gawa niya? The extension will show the inventory counts for the different offers on the Amazon listings. So aside from inventory counts, ililist niya din yung kung sino yung mga sellers. Okay, for example, this one, irarun ko yung OS add-on. Na-discuss ko na ito sa last video. So, ito yung supporting tools ito siya. No, para mas mapabilis ang ating pag-search, pag-source. So this one, so ito yung mga sellers na nagbebenta sa product na to. Andito yung quantity, yung stock inventory nila. So 7 na lang, 2 na lang, 11 na lang for this. So 4 na lang, 2 na lang. So lahat sila FBA, condition new, price nila ito. Almost the same. And then yung kanina, yung sabi ko na di ba 3 ways yun to find the number of sellers na nagbebenta sa isang product. So ito yung one way. Ang second way natin, di ba, yung sa new offers dito. Makikita din natin yung mga sellers here. And then yung sabi ko kanina na sa Kipa, okay, here sa Kipa. Uy, bakit? Wait, refresh ko lang muna ha. Dito sa Kipa, wait, naglo-load pa yung Kipa. Yung Kipa is ang core tool natin ha. Discuss natin later itong Kipa. Ipapakita ko lang kung saan yung makikita yung mga sellers na nagbebenta ng products na ito. Dito sa data and then offers. Under sa data is offer. So dito natin makikita, ito yun sila. Si Petra Products, si Bukay Boutique, si MKHUS Products, si EP Treasures, 'di ba? Ito yun sila. So pwede niyo silang i-click niyo lang din and then proceed pala dun sa sa Kipa. And then show on Amazon. Medyo hassle to. Mas okay dun sa sa new offers. Okay, so at least you know the other ways, no, to find the other the sellers of that product. Okay, so we'll discuss more on Kipa later on. Next is, so yun siya si OS. Next is Scam Advisor. Okay, so this will check if a website is a scam website or a legit website. It helps identify if a website is fraudulent or infected with malware. So, isa sa mga criteria natin sa ating activity, sa ating assignment is we need to provide a legit online store. Not just any store. Kasi mahirap na pag i-offer natin sa client is scam pala siya. So, it will babalik sa atin yung
finorward natin kay client. So we'll need to check every website na i-propose or i-offer natin kay client. So, for example, di ba sabi ko here, I have a list. Please, hindi ito lahat kasi updated. So, please always check this if you want to explore on this. For example, si Ahava. If you want to explore ahava.com, you'll need to check first for its credibility. Where, ano nga yun? Sabi niya, scam advisor. No? So, actually, andito yung mga links na gagamitin dito sa criteria. Meron tayong criteria. Ito yung criteria. We will discuss it later on. Dito, may link na tayo dito. So, you'll need not to worry about the link provided na dito. Okay, so i-click ko ito. Ang criteria na susundin natin is, andito na nilagay ko, at least 90% trust score. Okay, we'll check if Ahava is a legit one or not. Ahava.com. Okay. Ahava.com. We'll copy the website link, copy that, and then paste it in here. Ito yung scam advisor. And then enter. Naglo-load pa, wait. Wait. Okay. Tinanggal ko lang yung backslash. Alright. So ito siya. Trust score niya is 100. So pasok ito siya. So pwede tayo dito. Pwede tayong mag-source sa store na to. Kasi based sa scam advisor is 100%. Meron siya mga negative highlights but hindi ganun naman ka negligible naman siya. Okay, compared sa positive niya. So, binigyan siya ng 100 trust score ng scam advisor. So, pasok to siya sa ating activity, itong website na to. So yun siya. If you want to check all of this, always check the link here sa scam advisor. Okay, so pag below na siya dun sa requirement natin, sa criteria natin, so wag nyo lang i-pursue. No? Skip that one. Okay, next is, wait. Next is the selling family. The most complete Amazon restricted brand list in the US. So again, provided na po ito dun sa ating criteria na file, dito criteria na tab. So ito yun siya. So click nyo lang and then it will go to here. So nag-list siya ng most complete Amazon restricted brands. Okay, in 2023. So, pero this is the most complete compiled, no? So ano nga yung IP brand? So yung mga brand na well-known na talaga, no? So we'll try to check Nike. Andun si Nike. So skip natin yun siya. Ang lahat ng andito, skip natin siya, no? So madami. Madami ang nakalagay dito. So you'll need to use Control F para mas madali. So Control F. Adidas. Adidas. Ayun. So skip na natin. So lahat ng nakalagay dito ng mga IP brands, hindi natin pwedeng ilagay doon sa deal sheet natin. Hindi natin siya pwedeng i-offer sa kay client unless si client nagbebenta na nag-existing ng mga products na ito. Pero as mostly sa mga client is mga newbie pa din, mga baguhan pa din, hindi pa yan sila nag-apply for approval na maging authorized resellers sila. Okay, so for our activity, for our assignment, let's skip IP address.
For example, sino ba yung kanina? Si Karibo, no? Yung brand niya is Karibo. So, let's try to look if Karibo is included here. Okay? So, wala. Zero, zero out of zero. So, meaning, hindi siya IP address, meaning, pwede natin siyang i-include sa ating deal sheet. Pwede natin siyang i-offer sa ating client. Alright? Okay. So, next is, okay, ito yung mga tools na gagamitin natin for our activity and hopefully if makaland na kayo ng client, no? If you want to pursue Amazon FBA. So, nasa gitna si Kipa because this is the core tool. So, hindi magfa-function ito lahat pag wala itong si Kipa. Incomplete, no? Pwede naman kasing wala ito sila kasi meron naman, actually, itong nasa right side, ay actually ito lahat nakapalibot sa kanya. These are calculators. Ika-calculate niya how much ang profit, pero i-input mo doon ko yung cost, yung price na gusto mong ibenta sa Amazon, tsaka yung shipping fee. And then automatically magko-compute siya ng profit, ROI, profit margin, and all. No? So these are calculators. Okay, calculators. And then itong nasa right, these are free calculators. Mainly ito yung gagamitin natin. Ano lang ito si FBA calculator tsaka si revenue calculator. Ano lang ito sila mga supporting if hindi ito magfa-function. Kasi sometimes, may mga times na nagda-down ito siya, hindi natin ma-access. Pero I will show you later on how to solve that issue. Okay? And then this one, nasa left side, these are again also calculators, but paid calculators ito siya. Meron kasi din silang other functions aside from calculator. Okay? Paid. My experience ako, usually kasi most of the clients sa US, even sa Canada, UK, seller app ang ginagamit. Okay? But meron ding gumagamit ng ibang mga calculators. So, we will not, I don't have access on this right now, man good. So, we will, ano na lang, check how this, ano yung mga hitsura ng mga calculators na to. Okay? So, first is itong seller amp. Ito yung seller amp. Lalabas ito siya sa product listing, no? So, bali pwede siyang itabi lang sa buy box. So here dito ang buy box, then pwedeng dito na ang itong seller amp. So calculators lang siya. Input mo lang yung cost price, yung sell price, tsaka magko-compute na yan siya ng profit tsaka ng ROI. If you notice, meron ditong eligible nakalagay no, meaning itong product na Lego ang nasa product listing niya, eligible ba siya mag-sell? No, meaning gated ang Lego. So meaning itong seller na ito is hindi siya eligible to sell Lego unless mo comply siya sa requirements ni Lego and maging authorized reseller siya. But for now, at this moment, hindi pwede si seller magbenta ng Lego. So dito natin siya malalaman if eligible or not. These calculators are connected doon sa Amazon seller central account ni client. So of course, malalaman niya if eligible ba or not ang client to sell that product. So
connected ito doon sa seller central account ni client. Okay? So, here an example of A's Insight. Again, calculator lang siya. Mag-input ka lang ng sell price, magkano yung bili mo, FBM pala to, dito FBA. Sell price, magkano benta mo, magkano ang buy cost, magkano ang bili mo, tsaka yung shipping fee. Yeah, so, and then magko-compute siya ng profit, ROI, at saka margin. Alright, so, another one is Bybot Pro. This is how the Bybot Pro looks like. So, again, the same. Buy price, sell price. No? So, and then magko-compute na rin siya ng profit, ROI. And then meron siyang score something here na may description na good, bad, or something. Ganon. So, ganon si Bybot Pro. And then FBA multi-tool. Again, i-input mo lang buy price, sell price, and then calculate. Click mo yung calculate profit. And then Rev Seller. Again, calculator lang din. Sell price, buy cost. FBA dito pala. Sell price, buy cost niya. Magkukumpute siya ng ROI at margin. Yun naman yung importante sa atin. Need natin kunin yung profit, yung ROI, tsaka yung margin, profit margin. No? And then Helium, I think this is the yung pinakamahal na na calculator because marami pa din kasi siyang function aside sa calculator. Helium 10 is the one we are using in Amazon PPC, yung sa advertisement. So, itong Helium 10 ang magandang gamitin doon. Mahal siya kasi madami siyang functions, no? Aside, hindi lang calculator. No? So, the same pa rin, you need to input the price, the cost, and then the shipping cost, buy cost and shipping cost. And then magka-calculate din siya ng profit, ROI, no? Margin, profit margin. So, if you'll notice, these calculators, these tools, no, these calculator tools, magkakaiba man yung itsura niya, pero isa lang naman din ang function niya, mag-calculate ng profit, ROI, tsaka margin. Yun lang. Wag na natin i-complicate no yung mga iba kasi ang importante lang sa atin is we need to find the profit, the ROI. If you're going to have an access in this in the future sa mga future clients ninyo kasi these are paid tools man. If you're going to have an access with this, self-explanatory lang ang pag-access ng tool na ito. Basta ang importante sa atin is makuha lang natin ang profit margin, ROI. No, yun lang. Makikita mo naman kung saan input yung cost price, yung sell price, pag need ng shipping fee, you need to input that one in order for you to get the profit. Okay? So yun lang ang importante doon. Again, these are free and these are paid tools. But before we'll proceed to keep a navigation, I will not try. I will show you again. This Amazon Scout is an Chrome extension din siya. Meron ba ako? Wait. Hindi siya hanapin ko muna ha. These are the tools that I use from my previous FBA. Si FBA calculator yung isa. Sino nga yun? Wait. Ito, si Amazon FBA calculator. Okay, sana mag-run siya, no? Okay, so andito na siya. Naka-off kasi, so in-on ko, andyan na si Amazon FBA calculator tsaka si FBA calculator. This one.
Okay, so paano ba siya? Example here. Okay. Click na natin si Amazon Scout FBA Calculator. Click natin siya. So, ito, irarun natin siya. Sana gumana. Wait. Saan ba siya? For a moment. Okay, so before we will run this Amazon Scout Calculator, let's search muna the Amazon. Okay, so search Amazon Scout Calculator. Yung pinaka-first na result, this one. Usually, yung first result naman talaga. Ito. Yung may A Scout plus minus na icon. So, again, sa inyong side, add to Chrome ang makalagay dito. So, pag add to Chrome, lalabas siya dito. Ipipin mo lang siya. Alright, so ito yan siya. Then, let's try to use that calculator. Okay, so, for example, here's your product. All you need to do is click the icon and then run the calculator. Okay, wait. I need to refresh. I need to refresh this one. Okay. Automatic na siya. Nalalabas. No? Kasi clinic na natin siya kanina. Okay, so ito yung sa Amazon calculator. Yung product price, lagay natin dito. Yung product price, hindi yung current price. Ito yung kasi yung 21.74. No? Hindi yan yung ilalagay natin dito sa product price. We'll need to analyze dito sa Kipa yung average price, not the current price. Okay, for example here, magkikipa navigation pa kasi tayo, no? Let's, basta if, um, example lang, I have 22 as my selling price. And then product cost ko, nakita ko ito sa target as 9.99. Okay, for example lang, yung product cost ko is 9.99. And then yung shipping cost ko is 0.50. For sa lahat ng activities natin, lahat ng mafa-find nyo na product, always use 0.50. This is an average shipping cost. No? But if nasa kay client na kayo, you need to go through add to cart, no, to, and then i-add mo pa yung shipping information ni client doon para makita mo talaga yung actual na shipping cost. Pero of course, hindi mo siya i-check out. Kasi hindi pa naman natin yun siya bibilhin. Ipapakita lang niya kung how much yung shipping fee, actual shipping fee. But for the purpose of this activity, for our assignment, always use shipping cost of $0.50. Okay? Always, always 0.50. Ito lang yung tatlo ay input natin. The product price, yung magkano ang benta natin sa Amazon, yung gustong price natin, yung product cost kung magkano bili natin doon sa target, and then yung shipping. Then automatically, magko-compute na yan siya ng profit, ROI, net margin. No? So, if this profit 3.43 enough for your client, no, depende yan sa criteria ni client. But for our activity, we will see later on. We'll discuss our criteria. And then meron siyang ROI na 32.65%. This is in percentage. Okay, so ito yun siya. Ito yung gawa ni calculator. Free lang ito siya. So you need not to pay anything of this. Next is another calculator. There are times that this calculator, I don't know, will not function.
So we have an option. We have an option, the FBA calculator. Again, Chrome extension din siya. No? So you know how to install Chrome extension. So i-close natin si Amazon Scout. I-run natin si FBA calculator. So ito yun siya, Seller App FBA calculator, no? So the same lang din, sale price. Magkano nga yun? 22. And then cost 9.99, and then shipping 0.05. 0.05. So yung net profit margin ROI almost the same lang, and then yung result. No? So you can also use this one. And then the last one is, ano nga yung last one? Revenue calculator. So ito yung sa Amazon mismo. So search mo lang siya, Amazon Revenue Calculator. So not now, this one. And then continue as guest ka lang. And then need niya yung ASIN ng product. So ito yun siya. So saan nga natin malaman yung ASIN? Here, pwede natin malaman dito, pinakamabilis, sa link niya, after sa DP. Ito kasi yung title niya, and then followed by DP, and then followed by the ASIN. Always, nag-start ang ASIN sa B, letter B. No? So, copy mo lang yan, and then paste mo dito sa revenue calculator ni Amazon mismo. And then, ayun, lalabas na ng calculator. So, example, 2.2 man yung price natin, di ba? Amazon fulfillment. And then, what else? Cost. Magkano ngayon? 9.99. No? Shipping. Saan ba nakalagay yung shipping? Pwede na dito. Pwede na dito sa 0.05. So, ang net profit niya is $2. Hindi siya pareha, no? Meron siyang difference. And then, wala din siyang ROI. So, ito yung pinaka, even si Scout tsaka si Scout and then si FB Calculator, may difference din yun sa profit. Hindi yan siya perfect, no? Meron yan siyang mga differences. Even dito sa Amazon na revenue calculator, hindi masyadong ginagamit ito. Parang pinaka-last option na siya talaga, no? Kasi wala siyang ROI. Hindi natin malaman ang ROI dito. And then, medyo mahal yung mga fees na nilalagay nila dito. No? So, hindi ganun siya, medyo hindi ganun siya ka-accurate. Mas prefer ni seller talaga gumamit ng mga paid na mga tools. Kasi ito mga free lang kasi ito siya. So, mas maganda yung mga paid na calculators. So, for our activities, at least you know how to calculate na how to input. Mag-input lang naman tayo, automated naman yung calculations na. Mas importante, kunin lang natin yung profit, ROI, tsaka net margin. Okay, so yun po yung mga example ng free calculators. Okay, ito yung mga free calculators. Ito yung mga may bayad. Okay? So, I think we'll proceed to Keepa navigation. Okay, so Keepa navigation. Okay, let's start with this one. Di ba ito yung product listing? So below that one, below sa image, below sa description, andito si Keepa. Meron akong account dito. Dito kasi nakalagay yung
yung login tsaka register. So click nyo lang dito kung meron na kayong sarili nyong account. Okay, we'll discuss later kung paano yung arrangement natin sa Kipa. Kasi nagsa-start na yung mga student ng face-to-face, nag-access na sila ng Kipa, nagsusource na sila ng products, no? And then, basta ito lang siya. Ito yung Kipa natin. Ang gagalawin lang natin dito is itong price history tsaka yung data. Huwag natin galawin yung track product, hindi naman yun importante. Yung earn money, hindi importante. Yung settings, hindi importante. Actually, itong settings, si client na bahala dyan. So, dito tayo na-focus sa price history. We will track kasi the history of the product for, let's say, you want for the last 24 hours, for the last week, for the last month, 3 months, and then 1 year, and then kung gano'n na talaga siya, kung kailan siya nag-start. So, 2,513 days. So, gano'n siya katagal na dito sa Amazon. Okay? So, but para madali lang yung pag-a-analyze natin ng product, we will focus on the 3 months record of this product, price history of this product for the last 3 months. So 3 months talaga ang gagamitin natin. So ito yun siya. Kaya isa-isahin natin siya. Pwede naman kasing matanggal ito, green, di ba? Ito yung sales rank. Tanggalin na lang natin muna lahat. Yung iba hindi naman importante. Itong eBay hindi naman importante. Tsaka new offer. Later. Okay, so wala na talagang ano. So let's start with the sales rank. Ano itong sales rank? Ito yung BSR kanina, bestseller rank. No? So ito yung binibigay, ito yung ranking niya up and down, up and down, up and down. So kailan ba nag-change yung ranking ng isang product? Kailan nag-change ang ranking ng isang product? If meron siyang benta, no? So, pag may benta siya, nag-change ang kanyang ranking. So, yung range niya here is hindi naman siya abot ng sumobra siya ng 100, no? Ito, sumobra na. Ito yung 100,000. May times na sumobra siya. But most of the time, andun siya sa below 1,000 nakalagay. Yung BSR rank niya is below 100,000. No? So, most of the time. So, the more siya baba, taas, baba, taas, baba, taas, the more siya ganun, mas okay. Mas okay siya. Bakit? Kasi 'di ba, the more meron changes sa BSR, the more meron benta. Kasi doon lang man din siya mag-change if meron siyang benta. No, sales rank. Pag may benta siya isa, mag-change yung rank niya, no, yung ranking niya. So the more na meron siyang benta, the more na akyat baba, akyat baba, akyat baba ang graph natin. So pag ganito yung graph niya, akyat baba, magandang indication ito na winning deal ang product. No, maganda ang product. Okay? Next is ito yung buy box. Ito yung mga nananalo. Okay. Nananalo sa buy box. Okay. Ito yung difference ni Amazon tsaka ni Lazada tsaka ni Shopee. 'Di ba? Si Lazada tsaka si Shopee, when you try to search for a product, for example, oatmeal, madaming oatmeal dyan na pareha lang. For example, this one product, second listing niya is the same product, no? Mamimili ka lang ng seller na mas mura, 'di ba? Ganon.
So, different product listing, pero pareho lang ng item. Identical lang yung item. Pero magkakaiba yung sellers. Seller 1 here, seller 2, seller 3, seller 4, seller 5. Diba ganun naman si Shopee or si Lazada? No? Per product listing is iba yung seller. Mamimili ka lang ng seller. Kung saan yung mas mura, saan yung magandang reviews, 'di ba? Ganun naman sa Shopee at Lazada. Pero here in Amazon, iba siya. Wala kang makikitang ganito na dalawa yung listing. Isa lang talaga yung listing niya. One ASIN is one listing only. Okay? So, isa lang talaga yan siya. For example, ito yung product. Pag sinabing ganyan, isang product, pang gusto mong magbenta din ng ganyang coffee, sasali ka dito sa sellers na nagbebenta. Isang listing lang kayo. Pero madami kayong sellers sa listing na yan. Okay? So, yun yung sinasabi na pag nananalo sa buy box. Ito, buy box. Kasi umiikot itong buy box. Probably, ngayon, si EP Treasures ang lumabas dito. Kung bibilhin ko ito, kung mag-add to cart or buy now ako, mapupunta ang sales kay EP Treasures, no? Pero, probably later on, siguro mga 2 to 5 hours after this recording, iikot na naman yan sa ibang sellers. For example, sino bang mga sellers dito? For example, si MKHUS product, siya na naman yung mapupunta dito sa sold by. So, pag may bumili later on after 5 hours, kay, kay ano naman, mapupunta ang sales, kay MKHUS products. So, yun siya, yung paikot-ikot. It's, hindi natin malalaman kung kailan yung store natin naiikot siya sa buy box, no? Si si Amazon lang nakakaalam nun. So it's part of their algorithm kay Amazon. Okay, here's the catch. Of course, priority ni Amazon. Kaya nga kung si Amazon ba kung andun ba si Amazon sa seller, papatol ka ba dun sa or makiki-compete ka ba kay Amazon? So yun yung question mark. Kasi of course, priority ni Amazon ang kanyang mga products. Okay? And then also, pina-priority din ni Amazon yung mga FBA sellers. Okay? Why? Why FBA and not FBM? Because, syempre, may cut si Amazon doon. May bayad kasi doon yun siya sa FBA fees. So, pina-priority din niya yun. Another thing, pina-priority din niya yung mga lower prices. So, always niya pinapakita or always niya iniikutan yung term, iniikutan yung mga lowest prices, no? And or FBA ka ba? Kung FBA kayo lahat, yung lowest prices yung iniikutan parate. Pero if nandun ka sa middle yung price mo, iikutan ka man din. Pero yun nga lang, yung priority ni Amazon is yung mga lowest prices. So the more the lower yung prices mo, the more iikutan ka ng buybacks. So sa iyo ang buybacks for most of the time. If FBA ka tapos low yung price mo, sa iyo ang buybacks most of the time until na ma-exhaust yung stocks mo. So yun siya. It's up to the Amazon. Hindi natin alam kung kailan iikutan yung products natin. So it's part of the algorithm of the Amazon. Okay, so yun yung kaibahan niya. So ito yung sinasabing buybacks. Iniikutan ni buybacks. Ito makita naman siguro. So on Monday, January 22, yung date na sa baba,
si Petra Product ang nanalo sa buybacks, no? At the price of 21.97. Let's move. January 24. Okay? Si EP Treasures naman, andun sa pink, kung makita nyo. Si EP Treasures ang nanalo for the price of 21.95. No? So yun siya. Yung pink yung tingnan nyo. Tapos yung date nasa baba. Okay? On February 1, si Mind Trip 954 yung nanalo at the price of 21.95. So yun yung sinasabi kong iniikutan. No? So umiikot naman siya sa lahat, no? Pero yun nga lang, priority yung meron talagang favoritism si Amazon. No? So kailangan natin makipag-compete. Yung competition is high. Okay, so ito yun siya. Um, Dito mo kukunin yung selling price mo, not the current. Ito yung current, 21.74. Ito yung current price. Wag yan ang kunin mo. Kasi probably, there are times na yung current, yung pinaka-peak pinaka-peak sa graph. There are times. If yun ang kukunin mo, and then bababa siya, magda-down yung trend ng buybacks, yung price, hindi ka na hindi ka na tawag doon, hindi ka na kasi pwedeng bababa pa. Hindi mo pwedeng babaan yung selling price mo kasi probably wala ka ng profit doon. Unless if mura talaga yung nabili mo, pwede mo namang babaan yung price mo until sa may matirat ka namang profit, no? Pero if ginaw mo yung highest peak na price tapos konti lang yung profit mo, by that time for the next day, for the next week, for the next month, magda-downtrend yung price. Hindi ka na makakasabay sa downtrend. Kasi doon ka sa peak ng price, kinuha mo, maliit lang yung profit mo doon. No? So, hindi mo na siya pwedeng babaan yung price mo kasi wala ka ng profit if babaan mo pa siya. So, maghihintay ka na lang talaga kung kailan tataas ulit yung mga prices. So, yun, matetenga yung product mo. Mahirap ikutan yung mga ganong product. So, hindi pwede yung current. Kaya hindi pwede yung current price. Tingnan mo yung average price. Usually, naka-straight line. Average and consistent. Okay? Average and consistent. Pwede ito consistent kasi for December 12 to hanggang December almost 1 month siya consistent. So, pwede mo yang sundin. So, pwede mong gawing 22.97 ang price mo. Pwede mo din dito 21.97 ang price mo. Kasi consistent din ito eh. Pwede itong gawin mong price as reference. No? As long as meron kang profit, yun yung ilagay mo. Okay, so yung average, not the high, wag mong kunin yung top pinaka-peak na price which is 26.99, wag yan kunin mo. Wag din itong kunin mo yung pinakababa. Kasi wala ka ng profit dito. If meron man, okay, good, no? Mas okay yun pag meron kang profit. Pero usually average ang kukunin natin. Dito sa gitna, yung napagitnaan. And then, importante consistent. Average and consistent yung price. So, ito, pwede kunin mo 21.97. Pwede din ito kasi consistent din ito. Pwedeng babalik dito. Pwedeng yung trend niya, aakyat ito. Pwedeng ito maulit itong 22.97. So, yun yung kunin yung selling price ha, not the current. Ito nagkataon lang talaga na yung current is almost the same with dito sa trend. No, nagkataon lang. And then, click nyo si Amazon. Wala naman si Amazon. Wala siyang sell.
Kasi hindi naman part si Amazon, hindi naman nagsisell sa Amazon, no? Nakita natin kanina, hindi naman, wala si Amazon doon sa mga sellers. Okay? Pwede natin hindi click yan. And then new. And then, no, ito lang FBA tsaka FBM. Si FBA, wait, naka-orange si FBA. Okay? Naka-blue si FBM. So if we'll check this one, if we'll check the buy box, dito, tingnan nyo yung nasa taas dito. Kasi i-hover ko lang yung sa buy box. Okay, so kung nakita nyo, di ba most of the time for the last 3 months, naka-orange siya. So meaning, yung buy box na nanalo dyan at that time, at that period, are FBAs. Merong blue sa dulo tsaka sa gitna kung makita nyo. Di ba dito tsaka dito? Tingnan nyo. May blue, no? So meaning at that period of time, FBM naman yung nananalo sa buy box. So again, iikot yung buy box, hindi lang sa FBA, lahat. Sa Amazon, sa brand owner, sa FBM, sa FBA. Iikot yung buy box. Okay? And then, ito yung nananalo sa buy box, si FBA, tsaka si FBM. Ay, merong mga sellers pero hindi sila nananalo. May sellers dyan. Pero dito sa buy box, sa dulo, tsaka sa gitna may blue. So meaning, panalo sila sa buy box yung FBM. Okay? And then next is, yun lang yung tingnan nyo sa graph. Importante yung sell price, average price ang kunin natin. Okay? And then, meron tayong mga suppressed buybacks, di ba? Yung naputol, yung gaya nung pinakita ko sa previous video. So, meaning yung buybacks no naputol, itong pink na ito, hindi na ito consistent. For example, dito, ano bang month ito? December, for example, December 5 tsaka January to January 7 siya na suppress. Meaning wala itong pink na record. Walang buybacks ito nga record. Putol yung buybacks. Posible din na dito siya sa gitna, walang buybacks. Dito sa gitna siya nagkaka-suppress buybacks. So wala siyang pink dyan. Walang putol yung pink. May pink dito, tapos walang record niya, pink na naman. So yun yung mga inconsistent. Yun yung mga iniiwasan natin. Okay? So iwasan natin yung mga putol-putol na pink. No? So dapat consistent yung pink. Okay? So dapat walang putol. Okay? Kasi may pag-suppress buybacks, 'di ba? Meron ng violations na nakita si Amazon. So parang ano na siya, um, red flag, kumbaga, no? So wag na nating pasukin. Wag na nating isugal. Okay? Okay, so dito sa baba, ang importante naman dito is meron namang rating, no? Pero itong new offer count, ito yung titingnan natin kung gaano karami yung sellers for the past 3 months. So sa umpisa, merong 4, no? Nagka 5, nagka 6, nibaba ng 5, no? Hanggang sa yun, naging 6, naging 7, naging 5 ulit. Bakit importante ito? Kasi we'll need, this is part also sa criteria natin, number of sellers. Importante ito to know how many sellers ang kakumpetensya mo for this product, no? Because if there are too many sellers, mahirap ang labanan ng buybacks. For example, you have you are the product has 50 sellers, 30 to 50 sellers. Ang tagal nun. Ang tagal maikutan ng product mo sa buybacks. No? Ang yung competition is very, very high. So wag na natin isugal yung product natin. Wag na tayo sumali pa. So maghanap na tayo ng iba pang products to sell, no? But then again, it's up to the client if he will
go to this number of sellers, no? If he will proceed knowing na ganito kadami ang sellers. So it will depend on the client. But for activities, we will stick on the 20. Maximum is 20. Lahat-lahat na 'yon. FBA, FBM, Amazon, brand owner, lahat-lahat na 'yon. We'll stick to the maximum of 20. Okay, so since this is 5 naman yun sila, ito 5, pasok ito siya. Kasi 20 yung maximum natin. Okay? So ito lang yun siya. Ito lang yung titingnan natin for the price history. And then let's proceed to the data. Sa data naman, tatlo lang din yung titingnan natin. Si product details, si offers, tsaka si buyback statistics. We will not use the buyback use statistics because this will be used dun sa mga product na used or second hand. No, hindi naman tayo magbebenta ng second hand. So dito tayo sa buyback statistics. Okay, let's proceed first sa product details. Andito yung lahat ng product details, no? So from the title, the sales rank, andito yung AC, yung importante lang yung AC tsaka yung weight niya. So ito yung weight tsaka yung dimension. Importante to. So part ito ng criteria natin, itong dalawa. And then here we can also find the sales rank or the BSR. When we try to when the client asks for the BSR, always use the current sales rank. This one, since number 66,171 siya, so pasok siya doon sa 100,000 and less. Okay, so dito nyo kukunin yung BSR. Okay, sa offers naman, dito natin malalaman yung list of sellers. So if naka-prime yan, prime, ito yung mga FBA sellers. No? So makikita mo naman sa price history, price ito ha, naka-orange siya. So, di ba orange kanina is FBA. Pag may blue dito, meaning FBM yun siya. Kung may blue tsaka may orange sa isang graph, meaning SFP siya. Yung meron siyang FBA tsaka meron siyang FBM. Okay? Ito naman, stock history naman niya. Oo. Dito natin malalaman kung paubos na ba yung ano niya, yung stocks niya. So, if paubos na, at least 4, 5 sila. Pag ito paubos na, at least 4 na lang sila maghahati-hati sa buybacks, no? So, yun. Then may naka-check din dito na FBA. So, malalaman mo kung FBA siya. Naka-check siya dito. So, naka-check lahat kasi FBA naman lahat. Prime lahat. Okay? So, ito yung mga sellers. Yung kanina nasabi ko. And then, I think that's it for this. And then sa buyback statistic naman, ito statistics na lang ito. Bali, previous na data. No? Previous. Dito natin malalaman kung nag-share ng buybacks. For example, si Amazon ito. Andito si Amazon. Pag andito si Amazon, and then nag-share naman siya ng buybacks as long as 50% and below. No? So, pasok ito siya. Example, it's because wala naman si Amazon, tsaka wala naman si brand owner. Ang brand nito is Karibo, di ba? So, wala namang Karibo here. So, walang brand owner, walang Amazon. Pasok, pwede siya. Pero pag andun si Amazon, and then 44, example lang si Amazon ito, and then 44% yung share niya sa lahat, sa buybacks. Nagsishare siya ng buybacks 44%. Pwede natin i-grab yun. Kasi 50% and less yung sa criteria natin. Okay? May mga client na pumapatol doon sa 50% and up. Depende. Depende talaga sa client. But for activities, let's stick to the 50% and below.
So if Amazon ito, 44%, good tayo. Kasi 50 and below man. If sa brand owner ito, and then 50%, pasok ta rin tayo. No? So yun. Dito natin malalaman if pasok ba or hindi. I think that's it. The price history lang naman tsaka yung data. Sa data, product details, offers, and buyback statistics lang. Okay, so I think that's it for the Kipa navigation. I hope you learned something, no? And I think that's it for now. I will discuss sa next video yung mga tips and criteria natin sa ating activity. All right? Okay, so thank you for listening and bye-bye.